Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2023 thriller action na The Abyss. Nagsimula ang pelikula sa Kiruna, Sweden, kung saan sinabi sa isang ulat ng balita na may nangyaring lindol kamakailan na may lakas na 4.8 magnitude. Sinabi ng news anchor na madalas nagkakaroon ng higit na 100 na lindol kada taon sa Kiruna dahil sa pagmimina. May panganib din na ang mga lindol na ito ay maaaring magdulot ng malaking sakuna sa balang araw. Ang eksena ay lumipat sa isang grupo ng mga kabataan na nag-iinuman at nagkakasiyahan malapit sa Kiruna Rift Zone. Maya-maya pa, isa sa mga lalaki ang pumunta sa isang pinagbabawal na lugar upang umihi. Ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay nagmamadaling pigilan siya dahil masyadong delikado ang lugar. Gayunpaman, huli na ang lahat. Biglang tumama ang sunod-sunod na mga pagyanig na nagdulot para silang lahat ay mahulog sa isang bitak. Sa sumunod na eksena, makikilala natin ang isang babaeng nagngangalang Frigga, na siyang tagapamahala ng seguridad sa lugar ng minahan sa lungsod ng Kiruna. Pagkatapos, pinapanood niya ang mga lumang video ng kanyang anak na si Simon dahil sobrang namimiss niya ito at kaarawan nito ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Frigga sa estasyon ng tren upang sunduin ang kanyang kasintahang si Dalbert. Sa daan, nagulat siya nang ipahayag ni Dalbert ang kanyang plano na lumipat sa Kiruna. Ipinaliwanag niya na nais niyang mapalapit kay Frigga, kaya handa siyang gawin ang sakripisyong ito. Ilang sandali pa, nakatagpo nila ang ilang nagpoprotesta upang iligtas ang isang lokal na cafe na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Ayla. Sa isang mainit na pagtatalo, muntik nang mabangga ni Frigga ang isang nagpoprotesta na nagkataon ay ang anak niya pala na si Mika. Napag-alaman niyang si Mika ay kasintahan ni Ayla, na siyang nagpaliwanag kung bakit niya sinisikap iligtas ang cafe mula sa demolisyon. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng mag-ina, ngunit sa huli ay pinaghiwalay sila ng mga tao. Pagdating sa bahay, nag-e-enjoy sina Frigga at Dalbert ng masayang sandali sa sala. Gayunpaman, naputol ang kanilang romantikong sandali nang biglang dumating ang dating asawa ni Frigga na si Tage. Pumunta siya para sorpresahin ang kanilang anak na si Simon na hindi umuwi noong nakaraang gabi at hindi sumasagot sa mga tawag. Nagulat at nadismaya siya nang makita ang kanyang dating asawa na may kasamang ibang lalaki. Ilang sandali pa, dumating din si Mika at si Ayla na nagpakita kay Dalbert ng pagkalito sa sitwasyon ito ng pamilya. Inakala ng pamilya na nasa kwarto si Simon, kaya't sinindihan nila ang isang cake at nagtungo sa kwarto upang sorpresahin sana siya. Gayunpaman, pagdating nila sa kwarto ng anak, natuklasan nilang wala siya roon. Bigla na lang nagkaroon ng malakas na lindol sa bayan na nagdulot ng takot sa kanila. Nagpa siya si Frigga na puntahan ng minahan at inutusan si Mika na hanapin kaagad ang kanyang kapatid. Habang palabas ng bahay si Tage, sinira niya ang kanyang kotse dahil sa inggit kay Dalbert at sumakay na lamang sa kotse ni Frigga. Umalis silang tatlo sa kayang iisang kotse, kaya medyo naging awkward ang sitwasyon. Humingi na lamang ng paumanihin si Dalbert kay Tage dahil nagkakilala sila sa ganitong kalagayan. Pagdating nila sa lugar ng minahan, nagpa siya si Tage na pumasok kasama si Frigga at sinabihan si Dalbert na umalis. Pinahayag ni Tage na hindi na kailangan ng kanyang mga anak ng isa pang tatay. Payo rin niya kay Dalbert na pag-iisipang mabuti ang kanyang relasyon kay Frigga dahil hindi pa ito pumipirma sa papeles ng kanilang diborsyo. Gayunpaman,
Iginiit ni Dalbeer na sigurado siya na mahal siya ni Frigga. Pagkatapos ng tagpong iyon, sina Frigga, Tage, at dalawang kasamahan pa nila sa trabaho ay naglakad sa loob ng mga pasilidad ng minahan. Naghahanap ng anumang potensyal na panganib. Gumamit din sila ng mga drone upang suriin at maunawaan ang geological na structure ng lugar. Matapos maglakad ng mga 520 meters pa sa loob, narinig nila ang tunog ng mga bato na umuugong sa loob ng mina. Sinubukan ni Frigga na kumalabit ng pader gamit ang martilyo, pero agad pa rin itong gumuho at nahalos muntik na itong masaktan. Samantala, nabigla naman ang grupo sa pagkadiskubre nila sa isang malaking butas sa lugar. Nang magtanong si Tage kung bakit hindi agad natuklasan ang butas, ipinaliwanag ni Frigga na walang pagmimina na nagaganap sa lugar sa nakalipas na 40 years. Alam nilang malapit ang butas sa Kiruna, kaya nagpasya si Frigga na agad na i-report ang kalagayan ng minahan upang makalikas ang lahat. Nauunawaan niya rin kasi na kung hindi agad aaksyonan ng sitwasyon, ang buong lungsod ay maaaring malubog sa butas. Sa isang lugar naman sa lungsod, isang batang lalaki ang naglalaro sa buhangin nang bigla na lang nagsimulang lumubog ang lupa. Lubos na natakot ang nararamdaman ng bata dahil malapit na siyang malunod sa malaking butas. Sa kabutihang palad, bago pa mangyari iyon, nakita siya ni Ayla at nagawa nitong iligtas ang bata. Sa kabilang banda, si Mika ay naglilibot naman sa bayan upang hanapin ang kanyang kapatid na si Simon. May napansin siyang isang taong natutulog sa kotse, kaya inakala niya na iyon na ang kanyang kapatid. Pero, isa pa lang pala itong kaibigan ni Simon. Nalasing at tulog na tulog. Galit na binasag ni Mika ang bintana ng sasakyan at tinanong ang lalaki kung nasaan ang kanyang kapatid. Napatakbo ito sa takot, pero hinabol siya ni Mika. Sa mga sandaling iyon, dumaan si Dalbeer at napansin niya ang kaguluhan. Nagtulungan sila para mahuli ang lalaki. Hanggang sa wakas, ibinulgar nito na nasa party daw si Simon malapit sa Rift Zone. Nabahala si Mika kaya napagpasyahan niyang pumunta sa Rift Zone at humingi ng tulong kay Dalbeer. Pumayag naman ang isa at kinuha ang susi ng kotse mula sa kanyang bulsa. Pero kasabay nito, nahulog din niya ang isang kahon ng singsing. Ikinagulat yun ni Mika dahil napagtanto niyang plano pala ni Dalbeer na mag-propose na sa kanyang ina. Sa minahan naman, si Frigga at ang kanyang kasamahan ay paalis na sana nang bigla na lang nagkalindol ng malakas at nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng bagay. Mabilis na tumakbo ang grupo at pumunta sa isang ligtas na silid. Matapos ang ilang sandali, humupa na rin ang lindol at lalabas na sila. Pero hindi nila iyon magawa dahil ang kanilang daanan ay naharangan na ngayon ng mga bumagsak na bato. Sa masusing pagsusuri, napansin din ni Frigga ang maliit na butas sa ilalim ng mga bato. Sapat na espasyo para makalusot. Kaya naman, nagpasya silang dumaan sa mga bato, isa-isa. Matagumpay na nakalusot si Frigga. Ngunit nang dumating kay Tage, siya ay natakot dahil sa kanyang claustrophobic. Matapos mahikayat ng kanyang mga kasamahan, nagpasa siyang subukan ngunit agad siyang napraning at nagsimulang sumigaw. Inabot ni Frigga ang isang bakal sa kanya at sinabing hawakan ito para mahila siya palabas. Gayunpaman, naging praning siya at nagsimulang sumigaw na mamamatay siya doon. Nainis si Frigga sa kanya kaya hinampas niya ang ulo nito ng pamalo. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa kanya isinabit ang parehong pamalo sa kanyang damit at hinila siya palabas. Pagkatapos nito, matagumpay na nakalusot sa mga bato ang isa pa nilang kasamahan.
Ngunit nang pagkakataon na ng huling babae na lumusot, naganap ang isa pang lindol. Natrap ang kanyang mga binti sa mga bato at siya'y malubhang nasugatan. Ginawa ni Frigga ang kanyang makakaya upang tulungan ang babae. Ngunit sa huli ay nahulugan siya ng mga bato at namatay. Samantala, sa bayan, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Mika at Dalbir. Matapos niyang makita ang singsing, nagsimula siyang maging malapit sa bagong kasintahan ng kanyang ina. Ngunit kinakabahan din si Dalbir dahil hindi pa pinipirmahan ni Frigga ang mga papeles ng diborsyo. Sinabi ni Mika na hindi pa ito pinipirmahan ng kanyang ina dahil makakasakit iyon ng labis sa kanyang ama na si Tage. Sabi ni Mika na ang diborsyo ay isa lamang piraso ng papel at matagal nang hiwalay ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumunta ang dalawa sa Rift Zone, kung saan nagpa-party ang mga kabataan sa simula ng pelikula upang hanapin si Simon. Nakakita sila ng malaking bitak at sa loob nito may tumunog na telepono. Nang pinagbasdan nila ng maigi, napansin nila ang mga bangkay kaya sila ay natakot at nabahala. Tinawagan ni Mika ang numero ng kanyang kapatid, ngunit hindi ito tumunog, na nangangahulugang wala siya sa lugar na ito. Sa isa pang eksena, lumabas si Frigga at ang kanyang team mula sa minahan. Ngunit siya ay labis na nababahala pa rin sa pagkamatay ng kanyang kasamahan. Sa kabila ng kanyang emosyonal na kalagayan, agad niyang tinawagan si Mika at tinanong kung nasaan siya. Nang malaman niyang nasa Rift Zone si Mika, pinayuhan niya itong huwag bumalik sa lungsod dahil nanganganib itong bumagsak. Sa halip, inutusan niya itong pumunta sa bagong lungsod ng Kiruna kasama si Dalbir. Gayunpaman, nagpasya si Mika na bumalik upang kunin ang kanyang kasintahan na si Ayla bago sila lumikas. Hindi nagtagal, pinaalam ni Frigga ang mga otoridad tungkol sa kalagayan ng lungsod at sa kanyang utos. Isang anunsyo ang ginawa sa buong lungsod. Pagkarinig ng alarma, nagsimula ang kaguluhan at nagtakbuhan ng mga tao sa mga kalye. Samantala, inumpisahan ng hanapin ni Frigga at Tage ang kanilang anak sa kalsada. Agad nilang napansin ang isang batang kamukhang kamukha ni Simon, kaya sinimulan nila itong habulin. Sa parehong oras, natagpuan din ni Mika si Ayla at magkasama silang nagpasya na umalis sa isang sasakyan. Muntik na silang malunod sa isang sinkhole, ngunit naagapan at naligtas sila ni Dalbir sa huling sandali. Makalipas ang ilang sandali, nagulat sila nang masaksihan nila ang pagbagsak ng tore ng mina at ang lungsod ay unti-unti nang gumuguho sa kanilang paligid. Lahat ay nagsimulang tumakbo, ngunit hindi makaabot si Ayla at sa bandang huli ay binawian siya ng buhay. Pagkatapos huminto ng lindol, lumapit sina Frigga at Tage sa walang buhay na katawan na inakala nilang kanilang anak. Nakaramdam sila ng ginhawa nang malaman nilang ibang bata pala ito. Samantala, gulat na gulat pa rin si Mika matapos mawala ang kanyang kasintahan. Kaya't sinubukan siyang aluin ng kanyang mga magulang at nagpasalamat din sila kay Dalbir sa kanyang tulong. Kasunod nito, dumagsa ang mga mamamayan sa ospital sa New Kiruna, kung saan maraming pasyente ang ginagamot. Doon, nakatagpo ni Frigga ang isang kaibigan ni Simon na nagsiwalat na nagpaplanong umalis si Simon dahil pagod na siyang makita ang kanyang pamilya na hindi buo. Kaya nagpasya siyang maglaro ng Call of Duty sa huling pagkakataon sa computer lab ng paaralan. Samantala, nalapitan ni Tage si Dalbir upang muling pasalamatan sa pagligtas ng buhay ng kanyang anak. Ngunit nang makita niya itong may hawak na singsing, siya'y nagalit. Nauwi iyon sa pag-aaway nilang dalawa na parang mga bata. Napilitan si Frigga na mamagitan at inutusan ng dalawang lalaki na kumalma at magpakabait. Nang humupa na ang lahat, sinabi niya sa kanila ang kinaroroonan ni Simon at nagpasya silang pumunta sa paaralan.
Pagdating doon, nakita nila ang isang takot na estudyanteng nakaupo sa labas ng paaralan. Tinanong nila ito tungkol kay Simon, ngunit hindi sumagot ang bata at nagsimulang bumulong sa sarili. Pumasok ang grupo at nagplano na pumunta agad sa computer lab. Gayunpaman, napagtanto nila na ang daan ay ganap ng naharangan. Ilang sandali pa, nakakita si Frigga ng isang maliit na butas sa sulok ng dingding at pumasok siya dito. Pagdating niya sa computer lab, nakita niya ang ilang mga patay na katawan ng mga estudyante. Napansin din niya ang isang batang babae na natuhog ng bakal sa tiyan. Buhay pa ang kawawang bata at humihingi ng tulong. Pupuntahan sana siya ni Frigga, ngunit narinig niya ang boses ni Simon mula sa ibaba. Mabilis niyang pinailawan ang hukay gamit ang kanyang flashlight at doon niya sa wakas nakita ang kanyang anak sa isang sulok. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang natitirang pamilya ni Frigga. Ngayon, papasok si Frigga sa butas gamit ang isang tubo upang iligtas ang kanyang anak. Pero bago niya ito mailigtas, nasagi niya ang poste at nasugatan ang kanyang binti. Ito ay nagresulta sa pagkawala ng maraming dugo ni Frigga. Gayunpaman, ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa pagligtas sa kanyang anak. Samantala, nagtanong si Simon kung sino ang bagong lalaki. At sinabi naman ni Frigga, ang totoo na siya ang bagong boyfriend niya. Ipinaliwanag din niya na kung hindi nito gusto si Dalbear, hindi niya ito papakasalan at mananatili siya sa kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Simon na hindi at sinabing nais niya na maging masaya ang kanyang ina. Lubos na nag-aalala si Mika nang makita ang sugatang ina, kaya humiling siya sa kanyang ama na humawak sa lubid habang siya ay nagpasyang tumalon papunta roon. Pagkatapos ay gumulong siya mula sa poste papunta sa mas mababang level at nakarating sa kanyang ina. Binaba ni Dalbear ang isang lubid upang mahila sila palabas. At tagumpay namang nakalabas si Simon mula sa sinkhole. Gayunpaman, nang magsimulang gumuho ang mga pader, nilapitang sumampas sina Mika at Frigga sa isang vending machine na halos nakakabit na lamang sa lubid. Ilang sandali pa, nagsimulang bumigay din ang lubid ng vending machine at napunta sila sa mas mapanganib na kalagayan. Tumakbo si Tage at humawak sa putol na lubid at sa pader. Nakatulong ito sa paghawak ng vending machine. Ngunit maya-maya pa, ang mga electrical cable na sumusuporta sa istruktura ay nagsimulang lumuwag. Hinawakan ni Tage ang mga open na cable para bigyan ng sapat na oras ang kanyang pamilya na makarating sa ibabaw. At dahil dito, nakarating sa tuktok si Frigga at Mika sa kabila ng mga pagsubok. Sa kasamang palad nga lang, nakuryente si Tage at pumanaw. Sa huling eksena, dumating ang mga paramedics at nakita niya ang katawan ni Tage na inilabas mula sa paaralan. Nasa matinding gulat ang pamilya at labis silang nalungkot dahil isinakripisyo ni Tage ang kanyang buhay para sa kanila. Si Frigga ay dinala sa isang ambulansya kung saan siya ay nakatitig kay Dalbear na hawak pa rin ang singsing na binili niya para sa kanya. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cine Palace at i-click ang notification bell. See you sa next video!